expanded feeding program sa mga pampublikong paaralan na magsisimula sa buwan ng Hulyo ating alamin kasama si Assistant Secretary Irene Dumlao, ang tagapagsalita ng Department of Social Welfare and Development. Asik Irene, magandang tanghali po. Magandang tanghali, Asik Weng. Magandang tanghali din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Kay Asek, pwede nyo bang ipaliwanag kung ano ang saklaw ng pinalawak na feeding program na magsisimula next month? Actually, Asik Weng, itong supplementary feeding program ay ipinapatupad na po ng DSWD since 2009. Nag-umpisa po iyan as the Healthy Start Feeding Program sa mga daycare centers, no? And ito nga ay na-institutionalize sa pamamagitan ng Republic Act 11037 o yung Act institutionalizing a national feeding program for undernourished children in public daycare. So ito po, gaya ng nabanggit ko, ipinapatupad ng DSWD in coordination with local government units. And nagpo-provide po tayo dito ng food, hot meals actually, and fresh milk para po sa mga learners, mga edad 2 to 5 years old na nag-aaral sa mga LGU-led ng mga child development centers or supervised neighborhood plays. And ito pong supplementary feeding program ay ang ating pong contribution sa implementation ng Philippine Plan of Action for Nutrition. And of course, ito ay ginagawa rin natin bilang contribution sa pag-attain ng Sustainable Development Goal 2 or yung Zero Hunger, Asik Weng. So Asek, ilan pong mga bata o eskwelahan yung inaasahang makikinabang sa programang ito ngayong taon? At saka paano po pipiliin o matutukoy yung mga bata na kabilang sa programa? Actually, Asik Weng, based on the 2025 General Appropriations Act, ang pondo po para sa implementasyon ng supplementary feeding program ay nasa mahigit 5.1 billion pesos. And yan po ay i-divide po natin sa iba't ibang mga local government units na merong pong mga child development centers or supervised neighborhood plays. Ang target cost po natin per meal, per child ay 25 pesos. And batay po doon sa ating plan for the implementation of the SFP, nasa around more than 1.5 million po ng mga bata na nag-aaral sa mga LGU-led na mga child development centers ang mabebenepisyohan po ng programang ito at mabibigyan natin, mahahainan natin ng hot meals and milk for 120 days because 120 days is the minimum period for a feeding cycle. It can go up to 180 days but depende po iyan doon sa available na pondo and doon sa improvement, doon sa nutritional status ng ating pong mga bata. So Asek, bukod po doon sa gatas, ano po yung klase ng pagkain o nutrisyon ang ibibigay sa kanila sa ilalim ng programang ito? Meron po bang susundin na menu para sa kanila o base doon sa kanilang edad? Yes, Asik Weng, tama iyan. Meron po tayong sinusunod na menu batay doon sa Pinggang Pinoy na kung saan kasama natin ang National Nutrition Council and the DOST FNRI para nga doon sa pagbuo nito. Actually, ibinase natin yan doon sa DOST FNRI for the dietary supplementation. So hot meals ito na ipiniprepare noong mga volunteers natin. Karamihan ng mga volunteers natin ay mga magulang at iluluto ito doon sa mga central kitchens or community kitchens. Ano po iyan? These meals are being prepared but these are not limited to nutrition or NutriPacks and other food products na na-develop na rin po ng DOST FNRI. And then of course yung fresh milk or fresh milk based products. And nais nating ding i-mention Asik Weng, na ito po ay food na isa-serve is actually equivalent to 1/3 of the recommended energy and nutrition intake. Okay. So sino-sino naman po yung inyong katuwang sa pagpapatupad ng feeding program na ito? Asik Weng, ang mga kasama po natin, of course yung nabanggit ko, NNC, National Nutrition Council, and
the DOST FNRI kasi sila po yung naging katuwang natin sa pagbuo nga ng menu para dito sa mga hot meals natin and the alternative food products. But ang primary na partners natin, of course, ay yung mga local government units. Kasi po, yung programa ay pinapatupad nga natin sa mga LGU-led na Child Development Centers and Supervised Neighborhood Plays. And yung din pong modality of implementation ay through the downloading of funds to LGUs. So sila po yung nagsiset up ng mga community kitchens, nag-identify ng mga learners natin na magbe-benefit from this program. So napaka halaga ng partisipasyon po ng mga local government units. And of course, napakahalaga siguro na ma-mention natin Asekweng na ay isa pa rin po sa mga mahalaga na kabahagi natin ay mga magulang ng mga learners. Kasi nga po, hindi lamang po tayo nagpro-provide ng food, ng hot meals sa mga learners po natin, but at the same time, we capacitate also the parents. Kasi nga, di ba, Asekweng, sa tahanan po nag-uumpisa ang lahat, kaya kinakailangan maturuan, magabayan din yung mga magulang so that masustain yung mga efforts po ng ating pong pamahalaan na dapat maturuan din sila on how to prepare nutritious food sa kanila pong mga tahanan. So, sila po yung mga major stakeholders in the implementation of the supplementary feeding program. So bukod po sa kanila, what about the private sector? Wala po bang nag-volunteer dyan, tumulong o mag-donate ng mga pagkain? Actually, Asekweng, yung din naman mga partners natin tumutulong naman sa ibang programa like doon sa Walang Gutom Kitchen. Dito kasi sa soup kitchen natin sa Pasay, meron din tayong mga donors na nagpo-provide nga po ng mga food, yung kanila pong mga surplus from their restaurants or their food chains, and dinadala rin dito at inhain as hot meals for our families and individuals in street situations and other individuals na nakakaranas po ng involuntary hunger. For the supplementary feeding program, syempre meron din naman po tayong mga katuwang na tumutulong in the preparation of food for our learners, but most of our food na inihahain are being prepared by our community volunteers, mostly parents ng mga learners natin, and ang funds na nayu-utilize ay mula po sa DSWD as downloaded to the local government units. And Asekweng, I would like to add na dito po sa supplementary feeding program, we encourage the use of negotiated procurement, community participation para po talaga yung mga local and indigenous products ang gamitin po para sa mga food na inihahain. And ito kasing participation ng mga community-based organizations ay nakakatulong din doon sa mga farmers natin, fisher folks, and mga cooperatives na mag-supply po ng mga goods na kakailanganin to implement government programs such as the supplementary feeding program. Okay, Asek, ano naman yung mga naging basihan o batayan ng pamahalaan sa pagpapalawak nitong feeding program at ano yung kaibahan nito kumpara sa mga nakalipas na programs? Well, of course, Asekweng, itong for this 15th cycle, tumaas po yung cost ng hot meals kasi in the past feeding cycle ay 15 pesos po ito per child per day. But for the hot meals ay na po ito, 25 pesos because we really wanted to ensure na yung pong mga gagamitin natin ng mga pagkain we would really address yung pong mga nutritional requirements ng ating pong mga learners. And gayon din po, mas pinapalawig pa natin yung ating pong partnership with our partners from the local government units para mas maging strong partners natin sila, collaborators in the improvement ng nutritional status ng ating pong mga bata. Okay, para mas maunawaan naman ng ating mga kababayan, ano po ang koneksyon o pagkakaiba nitong bagong feeding program sa mga umiiral na programa ng DSWD tulad ng first 1,000 days? Okay. Again, ito pong supplementary feeding program natin, ASEC, para doon sa mga learners natin na nag-aaral po sa mga LGU-led na mga
daycare or child development centers and supervised neighborhood plays, na kung saan nagpo-provide po tayo ng hot meals sa kanila for a period of 120 days. Ito namang pong first 1,000 days ng Pantawid Pamilyang Pilipino program, nagpro-provide naman po tayo ng additional subsidy para sa mga members na meron pong a pregnant woman or meron pong anak, mga magulang na may anak 2 years old pababa. Ito ay upang bili rin sila ng mga karagdagang mga supplements or gamot at magamit para sa pagpapa-check up para mapangalagaan yung pong kanilang anak in the first 1,000 days of life. Napakahalaga rin ma-mention na before po nila matanggap itong 350 pesos na karagdagan po na subsidy ay kinakailangan mag-comply sila sa specific conditions ng programa. So ito po pareho po actually sila na tumutugon sa mga nutritional requirements, but for the 4-piece first 1,000 days, it's very particular for the first 1,000 days of life. Ito namang pong supplementary feeding program ay para naman doon sa mga nag-aaral na ng edad 2 to 5 years old. So napakahalaga na makita natin yung interrelatedness noong pong dalawang programa. Kasi sa first 1,000 days of life, foundational period yan, pinapangalagaan natin yung nutrition at kalusugan ng mga bata sa period po na yan. But kapag sila po ay naipanganak na, lumaki na, kinakailangan madagdagan din yung suporta nang sa gayon yung pangangailangan naman sa nutrisyon o sa pagkain kapag sila ay nag-aaral na ay atin din pong maibahagi. So, wala bang plano ang DSWD na palawakin pa itong programa na ito na ma-extend doon sa 5 years old beyond? Yes, Ase Kueng, sa punto naman po na yan, merong feeding program ang Department of Education. So para naman po dun sa mga grade school learners natin, meron din pong intervention na ibinabahagi naman ang Department of Education na kung saan na-assist o nagagabayan din sila sa tamang pagkain. So next month po, ipagdiriwang yung National Nutrition Month. Ano pa po yung ibang programa o aktibidad ng DSWD para dito? Actually, Ase Kueng, dahil nga by next week, mag-uumpisa na tayo doon sa social preparation nung implementation ng supplementary feeding program. Mag-uumpisa na tayo actually, Ase Kueng, doon sa pag-monitor nung height and weight nung ating mga learners. And then from there, habang papasok na po yung July at dyan na po papasok yung pag-provide natin noong mga hot meals and fresh meals. So dyan na mag-uumpisa yung ating feeding cycle. Okay, Asek, ano naman po yung hakbang ng DSWD para magkaroon ng access sa masustansyang pagkain yung ating mga kababayan, lalo na ang mga kabataan? Well, gaya nga ng nabanggit natin, Ase Kueng, sa pamilya o sa tahanan po, nag-uumpisa ang lahat ng intervensyon. Kaya meron tayo sa DSWD yung Parent Effectiveness Sessions na kung saan ginagabayan natin yung mga magulang, mga caregivers or duty bearers sa pag-aalaga, tamang pag-aalaga sa kanila pong mga anak. Kabilang na dyan yung tamang paghahain ng mga nutritious meals para po sa kanila, para matugunan yung kanila pong mga pangunahing pangangailangan and their nutritional requirements. So that's one of the things that we are doing as a Kueng para mas ma-empower, makapacitate natin yung pong ating mga magulang para mas mapalaki nila ng maayos yung kanila pong mga anak. At gayon din po, meron tayong mga iba't ibang mga programa rin that are being implemented to complement this intervention. Halimbawa, sa Pantawid Pamilyang Pilipino program, sa pamamagitan po ng family development sessions, nababahaginan din po natin ng tamang impormasyon yung ating pong mga household heads para, again, magabayan yung kanila pong mga anak at mapalaki po sila sa maayos na pamamaraan. Ginagawa po natin lahat ng ito, Ase Kueng, alinsunod doon sa direktiba ni
Pangulong Marcos Jr. na dapat mabigyan natin ng maayos na kalagayan at pamumuhay yung ating pong mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa vulnerable na sektor, the poor, the vulnerable, and the marginalized. Kung kaya nga po si Secretary Rex Gatchalian ay talagang namumuno sa pagpapatupad ng iba't ibang mga programa at inisyatibo para mas maging episyente pa yung delivery ng essential public services. Kaya ASEC, paano naman po tinutugunan ng DSWD ang mga pangunahing hamon na kinakaharap sa pagpapatupad nito mga programa, lalo na po dun sa mga liblib na lugar at sa lagay ng panahon, lalo na po ngayon magsisimula ng rainy season? Yeah. Actually, ASEC Weng, kung matatandaan, inilunsad ng DSWD yung pong buong bansa handa program, no, under the Disaster Response Management group of the DSWD. Ito ay alinsunod naman dun sa naging kautusan ni Pangulong Marcos Jr. Dapat bigyan natin ng kapanatagan ng kalooban yung pong ating mga kababayan na madalas na mabisita ng mga iba't ibang mga kalamidad. Lalong-lalo na nga yung nabanggit mo sa mga geographically isolated and disadvantaged areas. Actually, yung ginagawa natin dyan, we've entered into relief prepositioning agreements with various local government units para magamit po natin yung kanilang mga warehouses at makapag-preposition tayo ng mga family food packs and ready-to-eat food. In fact, more than 3 million na po yung mga family food packs na na-produce natin and are strategically propositioned across the country. So ang idea dito, ASEC Weng, is parang omnipresent ang DSWD. Anytime na may mga disasters o kakailanganin ng assistance from the department during emergencies, ay nandun na po tayo, nasa ground na po tayo, madali na pong ma-access ng mga local government units for augmentation support. And at the same time, ongoing pa rin yung production sa mga major hubs natin, which are National Resource Operations Center and the Visayas Disaster Response Center dito naman sa Cebu. So, ang idea again there is to make sure na readily available yung ating mga response efforts and mabilis, timely yung delivery nito sa mga naapektuhang mga lugar. And also, ASEC Weng, idagdag ko, no, we're now working on our partnership with the Philippine Ports Authority para doon naman sa mga madalas na mga ma-stranded, lalong-lalo na yung mga yung mga bumabiyahe, yung mga lumalayag, meron na rin tayong mga available na mga ready to eat food para kapag sila ay hindi nga po makapaglayag, meron tayong assistance na may provide agad po sa kanila. Again, para mabilis yung pagtugon din sa pangunahing pangangailangan such as food. So ASEC, paano naman po yung magiging assessment ninyo sa nagiging effect nitong programa sa kalusugan at performance sa mga paaralan? Actually, ASEC, we're in close coordination with relevant government agencies para ma-monitor yung mga programa na ito, how we implement it, and nako-consolidate din actually yung mga reports, observations on the implementation of these programs para makita natin, no, kinakailangan ba magkaroon ng improvement in the operation or in delivery of such, or kinakailangan ng may i-review doon sa ating po mga existing guidelines or policies. So we're in close coordination with agencies that provide guidance, and at the same time tayo rin po ay kumukuha ng technical inputs, no, from the NEDA and the PIDS and other partners that provide relevant studies para again na-measure natin, no, yung pong and na-monitor and na-measure yung mga success indicators for the implementation of these programs. Okay, ASEC, panghuli na lang po, mensahe niyo na lang po sa ating mga kababayan. Well, ASEC, tayo nagpapasalamat sa inyo pong programa at nabigyan ng oportunidad ang DSWD na makasama po kayo ngayong tanghali at makapag-provide tayo ng updates hinggil sa mga programang pinapatupad ng DSWD. Again, nais po nating banggitin na ang departamento ay nakahanda po lagi na magbigay ng maagap at mapagkalingang serbisyo sa lahat po ng mamamayang Pilipino. At gaya nga po ng na-mention ni Secretary Rex Gatchalian kahapon, we do not discriminate
lahat po tinutulungan namin, sumasailalim po sa assessment ng ating pong mga social workers and sumusunod po sa mga existing guidelines and policies of the department. Makakatiyak po kayo na sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. and na bibigyan po ng immediate na resolusyon ang bawat concern na ipinapaabot po sa atin, lalong-lalo na ng ating mga kababayan na kabilang sa poor, vulnerable, and marginalized sector. So again, maraming salamat po. So kung may mga concerns po, maaari lamang po magpadala ng mensahe sa pamamagitan po ng aming official communication platforms at DSWD Serves and through our official website, that's at www.dswd.gov.ph. Again, maraming salamat, Asek Weng, and magandang tanghali po. Okay, maraming salamat sa inyong oras. Assistant Secretary Irene Dumlao ang nakapagsalita ng DSWD na suki ng Bagong Pilipinas ngayon.